For today's video mga kapindot, share ko lang, may share lang ako sa inyo patungkol dito kay Beeperman 150. So apat na taon na to sa akin si Beeperman. So medyo luma-luma na yung lalong-lalo na yung mga pairings niya mga kapindot, kasi ito simula nung bago pa to sa akin, bagong kuha ko mga kapindot. Kung bakit hindi ko to tinatakpan mga kapindot, kaya sabi ko sa inyo na medyo luma-luma ng pairings, gawa ng sa init, ulan init mga kapindot. Nababakbak na yung ano niya, yung parang coatings niya, tatanggal na, namumuti na. At ang isa pa mga kapindot, lumutong na yung mga pairings niya. Papakita ko sa inyo yung mga pairings niya, wala na, biyak na. Mamaya pakita ko sa inyo mga kapindot. Hanap lang tayo ng mahintuan. Grabe yung ano nangyari dito. Sobrang bilad na sa araw siguro, kaya ganoon. Sobrang lutong na ng mga pairings niya. Kaya nung binaklas ko, nagtanggalan yung mga kabitan ng screw. Naputol. Hinigpitan ko lang, or nung binaklas ko, pagluwag ko, naputol yung mga paa ng kabitan ng screw, yung kinakapitan ng clip na ano, nadali, naputol. Kaya nakabuka na to mga kapindot. Ayan, wala na to, nakrack na oh. Ayan, basag na, malutong na kasi to. Ayan, sa katagalan na rin, 5 taon na to sa akin, hindi 5 taon. Ayan o, nag-angata na, lumutong na yung pairings nya. Pangit pagka wala tong cover nya sa ibabaw. Andyan kasi yung mga wirings nya, andyan yung rectifier nya or yung charger nya, at pati yung ano ba yung tawag nito, andyan lahat. Kaya pag wala yan, basa sa ulan, gaground. Kaya yun yung pinoproblema ko pa dito mga kapindot, yung ano niya talaga, pairings. Kasi ang ibang pairings nito, yung mga tinanggal ko na iba, yung pang ibaba, pang gilid, nasa bahay pa naman yun, bago pa yun, makintab pa yun mga kapindot. Ito lang yung sa ibabaw lang, yung kulay green, tinatawag nila center pairings. Kaya ipon-ipon na, kasi dalawa to, di bali palagay mo 2,900, 3,000. Kailangan may 3,000 tayo. Meron kasukat lang naman yan, ito ang Honda RS na FI, kaso mas mahal din, 1,700. 1,700 din, tapos ang pangalan niya siyempre RS yung nakalagay. Pero matibay rin yung ano niya, pairings, kasi umabot ng 4 na taon bago bumigay, bago naglutungan. Pati yung dito sa headlight, nadali rin yung kabitan kabitan rin ng clip, parang tainga niya, yung doon nakaipit yung clip, tanggal din. Kaya pero ayos pa naman, kasi may ilang pa yung humahawak, 4 sa loob. Kaya ilang piraso pa yung humahawak, sa ibabaw lang kasi yung natanggal. Kaya kung ayaw nyo gumastos mga naka-Beeperman dyan, kung ayaw nyo gumastos ng pagkamahal-mahal na pairings,
di ba? Biruin mo sabi nila mumurahin na motor, pero ang mga fairings nito mahal. Tapos ang mayroon din ako nakita nito mga kapindot sa Makoto online shop, yung magneto cover. Ayun, mayroon din ako nakita. So naka-save na yon kasi gusto ko rin palitan yung magneto cover nito. Nababakbak na kasi yung mga pintura niya na gold, babakbak na. Gawa ng kakapatak ng ng tag dito, brake fluid, napapatakan. Anong pag nagpapalit ako ng hindi maiwasan na matuluan. Madali lang naman tong pinturahan, pero mas maganda talaga yung original niya na pintura. Mayroon naman nabibili nitong pintura pero yung sa akin, bibilihin ko yon para may mga reserba ako. Ang mahirap lang hanapin na nito ngayon yung niya, crankshaft assembly mga kapindot, kasi di sila nag-i-stock ng marami, pa isa-isa lang. Marami nang bumili ng crankshaft. Kaya ang unang bumibigay nito mga kapindot, yung bearing talaga. So may nahanap na akong bearing nito sa Skygo na, pero pang beeper man siya. May naisip ko na rin yun, kaso wala pa akong pang service na ibang motor, kaya hindi ko pa pinapakialaman. Pag nakabili tayo ng isang motor, yun, mapapalitan ko ang panloob nito. Pagagandahin natin ulit ito mga kapindot. Madali lang naman nito mag overhaul. Dina-overhaul ko na ito isang beses. Yung nagpalit ako ng idle gear, clutch housing, pinion gear, at saka well pump gear. Yun ang pinalitan ko dito. Unti-unti kong bibilhin yung mga pyesa nito. Babaguhin ko lahat ng mga pyesa nito. Magsimula sa camshaft, valve, yung intake at saka exhaust valve, saka rocker arms, saka timing chain, saka yung niya, ano ba tawag nun, kalimutan ko. Tayo yun, isang seat yun, nasa 400 pesos yung timing chain, yung isang seat na yun, pati yung timing chain guide yun. Kasi may nahanap naman ako, pero isa lang, hindi pares, yung mahaba lang. Yun lang ang problema. Kaya may nakita ako na kapareho talaga, pero parang kuwan kasi overseas, galing overseas. Parang kagaya din sa pinagbilhan ko ng clutch housing set ko na pang TMX 155, parang Indonesia rin galing. Ayun, so pag-iipunan ko na lang, pero mga nasa 5,000, sobra-sobra na yon, 5,000. Yun na lang yung project ko dito mga kapindot, pagka mayroon na tayo isang motor, para may magamit tayo sa pagpasok sa trabaho. So yun lang naman mga kapindot, gusto ko lang i-share sa inyo na mahal din pala ang fairings nito ni Beeperman. Wala ka talaga mahanap nito. May mahanap ka naman, pero Honda brand. Yun nga yung sinabi ko na yung RS FI, kaso yung RS FI na yon na Honda, kuha na rin kasi yun yung phase out na kasi yung
motor na yun eh. Yung pati yung headlight nito, yan kaparehas lang sila ni ano, Honda RS 150, pati yung swing arm parehas lang. Parehas lang sila sukat ng mags. Medyo hindi lang ganun kalapad yung mags ni RS 150. Yan, dito malapad kasi. Kaya yun, mas mahal yung sa Honda talaga. Mas mahal ng kaunti. Pero yung headlight nito assembly mahal din. Yung kay Biperman mismo sa 5,000. Oh, di ba? Pero okay pa naman to. Yung ano lang, yung pagkakapitan ng tornilyo yung naputol. So yun lang mga kapindot. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa aking biyahe at sa aking vlog. Sinare ko lang sa inyo yung mga pwede dito gawin kay Biperman or mga kasukat niya ba na pyesa. So yun lang mga kapindot, maraming salamat. Paki-like, paki-share at pakihit ang notification bell nyo mga kapindot para every time na may bago tayong upload ng video manotify kang lahat. At pa-subscribe na rin ako mga kapindot. Marami pa tayong gagawin dito kay Biperman. Peace out, bye bye.